Good morning guys. It's 10 o'clock here in Germany. Pupunta ako ngayon sa forest. Kukuha ulit ng kastanyas. Hindi pa ako nagbe-breakfast kaya ang mas maganda dinala ko na lang yung breakfast ko. Nagdala ako ng sandwich. Tsaka siyempre coffee. Coffee is life. Dito na tayo sa may puno. Tingnan natin kung may mga nalaglag. Ako nakita. Ito siya. Yan. Ito pa isa. Ito yung isa. Yan. Nakatatlo na tayo. Ito pa. Napulot ko. Yan. Kunin natin yung lalagyan natin, yung bag, para ilagay natin yung nakuha natin. Nandito siya. Ilagay natin yung mga nakuha natin. Ito siya. Ayan. Malalaki. Mas malalaki dito kaysa sa bukid. Tingnan natin yung yung mga tinik-tinik niyan. Masakit yan pagka natusok ka. Natusok na nga ako Ito Ayan. Ayan. Talasan lang ng paningin dito kasi nandito sila. Yan. Kung minsan nakatago sa mga damo, doon sa ilalim. Yan. Yung pa isa, ito. Gagawin ko dito dahil malalaki, ibibig ko siya. Maghanap ako sa internet ng recipe paano siya ibig. Maingay yung mga ibon. Nakikita yata ko dito nangunguha ng pagkain nila. Gumawa ako ng panungkit para makuha ko yung nasa loob. Ito siya. Yung bulaklak ng damo napunta lahat sa damit ko. Yan. Kumapit. Ito pa, isa dito pa, ayan. Meron pa dito pero maliit. Maliit siya Maliit siya. Ito, magkakatabi. Ayos. Ay, natusok na ako. Meron pa dito isa sa itaas. Ito. Ito pa isa. Ayan. Ang ganda naman nito. Green na green. Yung pa isa nagtatago. Ito siya. Ayan. Dito sa ilalim. Naku, baka may ahas. Yan laki. Ito pa isa. Siguro itinago ito ng mga squirrel. Bakit nasa loob? Ayun. Mag-isa ko lang ngayon. Wala si partner. May ginagawa kasi. Kaya hindi siya sumama. Ganyan lang ang buhay. Pag masipag.
may ilat. Sanay kasi ako sa hirap nung nasa Pinas pa ako. Kaya hindi ko iniiwan yung mga gawain ko noon. Farmer kasi ang father ko, kaya mahilig sa nature. Yung auntie ko noon, lagi akong isinasama doon sa sa forest sa Pilipinas. Manguha kami ng yung mga padpadol, yung sabsabidukong, yung anong tawag pa yung isa, yung taktakop, aywan ko, yung mga kagaya kong mga Ilocano dyan, kilala nyo siguro yung mga sinasabi ko. Ngayon, aywan ko lang kung mayroon pa yung mga yun, yung mga wild vegetables. Maganda dito sa forest, matahimik, naririnig mo lang yung mga huni ng ibon, nakaka-relax. Kaya gustong gusto kong pumunta rito. Kaysa sa city, wala na akong makita dito sa labasan. Mas maganda mag-breakfast muna tayo bago tayo pumasok sa looban. Baka sakaling mamayang hapon, pag mayaya ko si partner, punta kami maghanap ng ng wild mushrooms dito rin sa forest na ito, pero doon sa banda roon medyo mas malayo. Sabit ko muna yung bag bago tayo kumain. Yan yung isang bag ko. Kunin natin yung kape at saka yung sandwich. Lagay ko muna ito yung panungkit ko. Yan, may baging na mahaba dito na may tinik. Yan, hanggang doon yung niya. Isabit natin dito para hindi ako matinik. Ayan, napuputol lang din naman pala. Kunin natin yung kape at saka sandwich. Ito yung sandwich ko tsaka kape ko. Yan. Yan, brown bread ang kinakain ko, hindi yung puti. Nilagyan ko ng kamatis sa luncheon meat yung tinapay ko. Itago ko muna yung nilagyan ko, tapos na ako kumain. Tuloy ang trabaho. May kasama din akong nangunguha, nandyan sila sa kabila. Dito sa bandang kaliwa ko mas marami dyan, kaya lang mas maliliit. May nangunguha na ngayon. Yan, naririnig nyo ba yung mga kasama ko dyan sa kabila? Pero hindi ko sila kilala. Mga aliman. Kala ko ako lang nangunguha dito, meron din palang mga aliman. Maaga kasi akong pumupunta dito, kaya hindi ko sila nakikita. Ngayon mga 11 o'clock na. Pasado na siguro. Masarap kaya ito, at saka ang mahal sa market nito. Ay, naiipit yung tiyan ko. Yan, nasa loob. Yan o.
May aso silang dala. Pinipigilan yung aso na pumunta rito sa malapit sa akin. Mas maliliit dito sa looban. Mas malalaki dyan sa harapan. Sa bungad. Ang dami kaya nito. Pag namunga lahat itong dami, hindi kayang ubusin ng mga animal dito sa forest. Hindi pa nasa ibabaw siya. Ay, nalaglag pa. Ito. Ito pa. Ayan. Tumutubo na siya. Sana kung mabuhay ito sa Philippines, ano? Pero bawal naman magdala. Dami ditong maliliit na parang seedlings, pero bawal naman magdala. Ang mahal ng kastanya sa atin. Lalo na pag December. Dami dito, oh. Maliliit lang. Ayan. Itong mahiwagang handbag pag nagpupuriging. Nagpupurige ng walnut, kastanyas. Yan ang mahiwaga kong bag. Maliit siyang tignan pero maraming laman. Lipat natin yung bag dito naman para mapulot natin ito. Hindi pa dalawa. Meron pa dito. Nangawit na guys yung balakang ko. Tayo muna tayo. Umuwi na yung mga nangunguha dyan dito sa kabila. Kasi parang may namagitan ng mga bush dito sa pagitan namin, kaya hindi sila basta-basta makapunta rito. Kailangan nilang dumaan dito sa malapit sa bukid tapos papunta rito. Yung matagal na dito sa lupa na nakabaon na mga kastanyas, ganyan na yung niya. Bumubuka na sila. Gusto nang tumubo, gusto nang lumabas. Tignan nyo. Ayan. Ilipat natin yung bag. Dito ulit tayo sa kabila kasi marami akong nakita. Ayan. Ito sila, oh. Hindi ko may yung ko eh. Yung kamay ko, ayan, oh. Medyo may itim-itim sa loob, may yata, ayan. May tinik ng kastanyas, natusok ako. Masakit naman tanggalin, inaano ko ng karayom, hindi ko naman makuha sa loob. Hayaan ko na lang siya dyan. Masakit lang naman yan pag naidiin, pero pag hindi naman. Sarap ng pakiramdam pagka nandito sa forest. Relax ang isipan, malayo sa computer, malayo sa social media. Kaya paminsan-minsan masarap dito magkape, magdala ng sandwich,
Sarap ng pakiramdam. Ito mga sobrang liliit, hindi ko na kinukuha. Pinipili ko na lang yung medyo malalaki. Katulad nito. Okay lang siya, medium size. Isa. Dito na naman tayo. Ayun, may dalawang laman. Ayun pa oh. Ayun. Ayun siya. Ayun. Nalaglag na yung dekorasyon ng puno. Ito. Yan siya oh. Ang ganda. Ginagalaw ko, baka mamaya poison pala yan. Nahanap ko yung stick ko, nandito lang pala sa likuran ko. Para may panangkit tayo dito. Kasi nakakatakot. Hawakan. Ayan. Ito pa. Kulapit mo't. Lipat ulit yung bag dito. Ito. Ito sila. Ayan. Pero medyo maliliit siya. Tanggalin natin yan para makita natin yung nasa ilalim. Hindi ako nag-one piece. Kasi nagbibideo ako, hindi ko mapindot yung camera. Meron pa isa doon. Tika. Wala pa akong nakikitang ano dito sa Germany. Yung ahas. Nakakita lang ako yung napakaliit. Gumagapang sa daanan. Yun lang. Pero yung mga cobra, siguro dyan sa zoo mayroon. Pero hindi pa ako nakakapunta dyan. Ay, nakapunta na pala ako. Minsan. Sa Karlsruhe. Pero yung mga ahas, hindi sila naninirahan sa katulad nito. Na forest, ganyan. Kaya walang dapat ikatakot dito. Yung mga baboy damo, yung mga sila yung takot sa tao. Pala yung tawag nila sa usa. Baka hindi nyo naintindihan yung sinabi kong German word yun. Tignan nyo to oh. May mungkok, may chunmun. Ito yung lalagyan ng ano ko noon, yung cellphone. Yung Ericsson. Hanggang ngayon dito sa Hong Kong dinala ko pa rin. Ayan, malapit nang mapuno yung bag ko. Ganyan siya kataas. Ayan. Kunti pa. Kunting panahon pa. Mapuno ko na yan. May dalawang malaki dito. Ayan. Ito pa, tatlo. O yan. Kung maarte ka dito, hindi ka pwedeng mamulot ng kastanyas. Kasi marumi. Ayan. Maghugas na lang tayo mamaya. Ang pwede lang dito yung sanay sa bukid. Na katulad ko.
Yung mga inalagaan ng beauty, hindi pwede rito. Marurumihan yung mga magagandang kuko. Yan, ay nako, tusok-tusok. Ano lang naman ito, pamparelax. Ang kastanyas ay malaking punong kahoy yan. Kaya lang ito mga bata pa. Matataas yan. Ayun sila. Hindi pwedeng sungkitin. Ang pag-asa lang dyan para makakuha yung umulan ng malakas o kaya humangin ng malakas. Maglalaglagan, kusang silang maglalaglagan. Pagka season na nila, maglaglagan yan. Ito mga dahon nila, oh. Yan. Yung panungkit ko, naiwan ko na naman. Kung pwede lang sanang iuwi kita sa Pilipinas. Ito may laman kaya, tingnan natin. Ay, wala. Ito yung daan pauwi sa amin. Diyan yung mga bahay-bahay dyan kami nakatira sa may likuran. Ito naman yung bukid, yung tinatanaman nila ng mais, ganyan. Tapos papakita ko sa iyo kung saan ako nanguha ng kastanyas. Malapit lang. 5 minutes lang lakarin. Ito siya, tong mga punong kahoy na nasa kaliwa, diyan ako nanguha. Mayroon ding alin na nangunguha na diyan yung bisikleta niya, oh. Yan lang. Yan lang ang buhay. Kung may tiyaga, may nilaga. Ito yung bagong forest na ginagawa nila. Nagtanim sila. Siguro mga punong kahoy na ito, mga 5 years na. Nandito na ako noon. Ngayon malalaki na sila. Yan, uwi na ako. Ito yung daan pauwi sa amin. Bye bye na. Next time ulit.